Hi. Muli, good morning sa lahat ng members ng KYMC dyan sa Pampanga. And muli, binabati ko kayo ng Merry Christmas and Happy New Year na rin sa mga susunod na araw. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli, salamat po sa araw na ito, Ama. Sapagkat muli, binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na magkasama-sama, Panginoon, upang makapakinig ng iyong salita, na nagbibigay muli sa amin, Panginoon, ng kalakasan, kalinawan at katatagan, upang patuloy ka naming purihin, Ama, upang patuloy ka naming itaas sa aming buhay, upang patuloy na mabago ang aming mga gawa, Panginoon, na masama, at tunay namin, Panginoon, pagbutihan, Panginoon. Ang pagsusumikap namin sa pananampalataya, Panginoon, na manatili kaming tapat sa iyo, Ama. Mamold ang aming puso at ang aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ikaw nawa, Lord, ang kumilos ngayong araw na ito upang buksan ang puso at isip ng bawat isa sa kapangyarihan ng banal na Espiritong nagbibigay pangunawang espiritual at katatagan at kalinawan, kalakasan sa aming pananampalataya. Ikaw na rin nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa pagbabahagi ng salita ngayong araw na ito. Maraming salamat, Ama, sa ilang lahat ng kapurihan, kadakilaan, at ikaw lang ang aming itataas sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. So muli po ay magpatuloy tayo at kung meron kayong Biblia, makipagbukas kayo sa aklat ng Isaiah, chapter 58, verse 1 hanggang 14. So sa aklat ng Isaiah, kabanata 58, verse 1 hanggang 14. At kung wala naman kayong Biblia, tignan nyo na lang yung nasa screen. At sabay-sabay nating basahin mula sa verse 1. Sabi niya sa verse 1, "Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Taas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila ay ihayag. Sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila ay maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Yan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin o mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno ba ang tawag ninyo diyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh. Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit, at sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon,
Sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabuti ninyong gawa, at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling. Kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ng mahihirap. Sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman, at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya sa katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig, isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay, o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasain ninyo ang kaligayahan habang naniniraan sa lupaing ibibigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Sa pagtatapos ng taon, labis akong nasasabik na batiin ang lahat na pinagpala tayo ng Diyos. Ng isang mabungang ministry ngayon at saka nung mga nagdaang taon. So naging mabunga yung ating mga ministry, naging mabunga yung Children Fest, naging mabunga yung sa Mindoro, or even yung nakaraang taon ng 2023 na Children Fest kung saan may mga ginawa kayong presentation. And noong 2022 even yung mga feeding program na nagdaan, naging mabunga. Yung pag-uwi ko dyan itong 2024 ng 2 beses, naging mabunga. Yung 2024 na Children Fest, hindi nyo man natapos yung presentation na gusto ninyong gawin. Pero alam ko, sooner or later, pag natapos yan, or pag nagawa yan, nabuo yan, magiging mabunga din yan. It's either magamit nyo yan sa Mindoro or magamit nyo yan sa susunod na Children Fest. So gusto ko makita ninyo yung mga bunga ng mga nagawa ninyo sa nagdaang taon. Itong mga bunga na pinagdaanan ninyong lahat, itong mga nagdaang taon na to ng 2024. So pag sinabi nating mabunga, so hindi lang mabunga dahil maraming positive na bagay na nangyari. Naging mabunga kasi meron ding mga bagay na negative na nangyari. At dito sa mga negative na bagay na nangyari, dito nyo makikita yung pagsubok ninyo sa isa't isa. Dito nyo makikita yung challenges sa inyo sa isa't isa. Kaya nga sabi ko nung bago pa lang mag-start yung Children Fest, you must always need to learn how to forgive and how to repent. Kasi laging yan yung sagot sa maraming bagay, lalo na sa ministry, sa paglilingkod sa ministry, yung magpatawad at mag-let go at mag-repent. Kasi kung hindi ka magpapatawad, kung meron kang ministry, kung meron tayong ginagawang ministry, tapos hindi mo palalayain yung nararamdaman mo dyan sa heart mo, yung nararanasan mo dyan sa heart mo, it's either sa ibang tao or sa mga kasama mo, sa mga kapatid mo, dyan sa Panginoon, habang tayo'y naglilingkod, either meron tayong na
rinig na masakit or mga bagay na ayaw natin sa ugali ng bawat isa. Alam nyo, this is the challenges this is the fruitfulness pala. Sabi ko nga, naging mabunga. Ito yung mga nagbubunga sa inyo ng lalo ninyong natututunang ibigin yung isa't isa. So, mabunga, ibig sabihin hindi lang sa mga nagawa nating mabubuti, kundi sa mga pagsubok na inyong hinarap ng magkakasama. So, alalahanin ninyo, di ba? 2024, 2023, ang daming nangyari. Ang daming sitwasyon na nangyari. May mga meetings, may mga issues, may mga situation, merong masabi nating samaan ng loob, merong mga ganong pagsubok na dumadaan, di ba? Pero pag tinignan ninyo yung isa't isa, ganon nyo na kaya kamahal yung isa't isa sa ngayon. Imagine how in the worst parts of your lives, still you are there for one another. Still you are there. What is the reason kung bakit ka nandyan ngayon? What's the reason bakit ka nag-i-stay dyan ngayon? Yan yung pinag-iisipan ko itong mga nagdaang pangbuwan. Sabi niya, alam ko meron dyan ang mga challenges na natatago sa heart ninyo sa isa't isa. Even now, meron challenges sa mga heart ninyo ngayon na natatago dyan. Challenges na maybe hindi mo pa napapatawad yung kapatid mo, hindi mo pa napapatawad yung kasama mo, di ba? Hindi mo pa napapalaya talaga yung sarili mo. Meron kang nararamdamang kirot, meron kang nararamdamang kurot. Pero this is part. Ito yung gusto kong matutunan ninyo na learning sa buhay natin bilang mga mananampalataya. This is the real love one another. This is what the Bible says when the Bible says to love one another. Hindi dahil para maging perfect yung lahat ng member ng simbahan, kundi para mahalin at tanggapin ng bawat isa yung imperfection na meron tayo. Hindi para maging perfect yung accomplishment natin ng Children's Fest or ng mga outreach natin, ng mga ministries na ginagawa ninyo. It's not about that. It's about kung paano nyo nakikita yung mga kasama nyong imperfect, na may imperfection, yung mga imperfection ng mga kasama ninyo. And yet, you smile, and yet, you are still happy na masaya na nandyan sila, kasama ninyo sila, di ba? And they are also happy na dahil nandyan sila kasama ninyo, dahil nararamdaman nila yung pagtanggap ng pag-ibig ninyo sa kanila, alam niyo yun, nagkakaroon ng strong bond, nagkakaroon ng family in Christ na hindi dahil matatalino yung mga tao, hindi dahil perfect yung mga tao, hindi dahil sobrang knowledgeable sa Bible ng mga tao. I can say na hindi kayo ganun kalalim sa theology, hindi kayo ganun kalalim sa doctrine, but you know, yung gusto kong ituro lagi sa inyo, yung love, yung strong, deep love sa isa't isa, which is, para sa akin, that is much better than deep doctrine or theology na pwede ninyong matutunan. Theology and doctrine are very important, but without love, para lang tayong mga Pariseo. Without understanding how to love your brothers or your sisters, para ka lang din mga Pariseo. Ano nangyari sa mga Pariseo? Hindi nila nakita yung pag-ibig ni Jesus Christ. Sa mga bulag, sa mga pipe, sa mga pilay, sa mga may ketong na pinagaling niya. There's no love. Wala silang love na nakita doon sa mga ginawa ni Jesus Christ. Ang nakita lang nila yung kanilang knowledge, yung kanilang intellect, yung kanilang pride, yung kanilang ego na hindi mo mawari saan nila hinuhugot, di ba? Yun yung pinakaayaw kong mangyari pagdating ng araw na ang goal ng KYMC is hindi para maging knowledgeable tayo na para bang mga Pariseo. Maging knowledgeable tayo pero mas maging malalim yung pag-ibig natin, mas maging malalim yung pangunawa natin,
regardless kung kahit ano pa yung dala-dala or imperfection ng mga taong binibigay sa atin ng Diyos, yung mga taong dinadala sa atin ng Diyos. So nakita nyo ba yung time nitong Children Fest? Kung gaano karami yung mga tao na hindi man natin sila member sa church, pero naging kabahagi sila sa pagtulong doon sa Children Fest. Iyan ang pinakahalos goal ng KYMC na binubuo natin sa mission and vision ng KYMC. May mga bagay na hindi nyo alam na ginagawa na ninyo, pero hindi nyo pa nalalaman. Hindi nyo pa nalalaman, pero nagagawa na ninyo yung mission and vision ng KYMC. Na maramdaman ng mga taong pumupunta sa KYMC yung malalim na pag-ibig sa mga taong may imperfection. Hindi ko sinasabi na perfect. What I am saying is embracing imperfection, embracing suffering. Yung handa kang mag-suffer sa imperfection ng kasama mo. Handa kang mainis, handa kang magalit, handa kang magtampo. Doesn't matter kung gawin mo lahat yan. Ang importante, alam mo, mahal mo siya. Alam mo, nandiyan ka pa rin para sa kanya. Alam mo, hindi mo siya iiwanan. Alam mo, hindi mo siya tatalikuran. Andiyan nangyayari yan sa buhay. Tampuhan, inggitan, sakitan, samaan ng loob. Mangyari na lahat ng yan. Pero yun nga, sabi ko nga, what matters is you don't leave each other. Diba? Kaya nga sabi ko, napaka-fruitful ng nagdaang taon ng KYMC na hindi lang yung mga success na nagawa natin in terms of ministry, kundi yung mga naging bunga ng mga tampuhan, naging bunga ng mga meetings na may mga issues, naging bunga ng mga samaan ng loob na hanggang ngayon alam ko na meron pa ring kirot sa mga puso ng iba, meron pa ring unforgiveness maybe, hindi pa tayo totally nakakalaya, pero alam niyo yun, these things are the reason kung bakit ninyo mahal yung isa't isa. And sana yun yung nakikita ninyo. So inisip ko dati kung dahil lang ba sa amin ni ate nyo, dahil lang ba sa akin na baka na-trigger lang kayo na wala na kayong ibang church na pupuntahan or wala na kayong ibang ayaw nyo ninyo mag-visit sa iba or nahihiya lang kayong umalis kaya kayo nag-i-stay dito sa KYMC. Pero I'm thinking about it na yun ba yung dahilan kung bakit nag-i-stay kayo sa KYMC? Or maybe may advantage ba sa KYMC? Meron bang maganda dito kasi maraming blessing, maraming pinamimigay, maybe. Pero hindi naman wala naman tayo masyadong pinamimigay. Namimigay tayo sa iba, pero sa inyo, siguro, hindi masyado. Maybe, yes, there is. But that's not totally that great. Hindi ganun ka-great yun. Nasusuhulan ba kayo, kaya kayo nag-i-stay sa KMC? Napipilitan ba kayo, kaya kayo nag-i-stay? But, yun, I want you to see na hindi yun yung nakita kong reason. Nakita kong reason, ine-embrace ninyo yung challenges na makasama yung isa't isa. Ine-embrace ninyo yung challenges na makita yung imperfection ng bawat isa. Ine-embrace ninyo yung challenges na titignan mo yung kapatid mo, daming imperfection sa kanya. Pero alam mo yun, nandiyan ka. Nandiyan kayo para sa isa't isa, para mahalin yung isa't isa. Hindi natin pinipigilan yung sarili natin na magtampo. Hindi natin pinipigilan yung sarili natin na mainis, maglabas ng sama ng loob, mag-open up, maybe sa group chat, di ba? But these are the funny thing, or these are the blessed things na meron tayo kasi these are also the reason kung bakit, kung naisip na the reason why you are staying at KYMC is because you start to love one another, and this kind of love is inviting people outside na maramdaman nila sa inyo yung mga bagay na ito. Kaya sabi ko, this is the mission and vision of the KYMC about loving one another. This is the mission and vision of the KYMC na yung mga tao na victims ng
mga bagay sa labas, either mga magulo sa pamilya, mga gulo sa simbahan, mga gulo sa lipunan, di ba? Yung love na meron yung KYMC, ini-invite yung love ni Jesus Christ. It's not about the KYMC itself. It's the love of Jesus Christ na pinapanatili ninyo sa isa't isa. Hindi natin din itataas ng ganun yung pangalan ng KYMC. Ang itataas natin yung pangalan ni Jesus Christ. About this love of God, about this love of Jesus Christ into the world, na minahal niya tayo, handa siyang mag-suffer para sa atin, handa niyang i-perfect yung law para sa atin, gaya ng handa niyong i-perfect na magpakabuti para wala kayong matisod, handa niyong i-perfect yung lahat ng kautusan, para hindi matisod yung iba sa inyo dahil lang napaka-importante nun para lang mapakita ninyo na mahal ninyo sila. That's how it works. That's the faith in God works. Nung panahon pa ng Old Testament, hindi yun nagbago. Ganun tayo inibig ni Jesus Christ. And ganun yung panuntunan na gusto kong or maging malinaw sa atin sa vision and mission ng KYMC. So habang tumatagal, mas nagiging malinaw yung layunin ng KYMC, hindi pa ninyo nalalaman, sabi ko nga ay ginagawa na ninyo. Hindi layunin ng KYMC na mga agaw ng ibang miyembro. Tandaan nyo din yan, hindi natin layunin ng mga agaw ng ibang miyembro. Ang gusto ko kapag merong ibang miyembro ng simbahan na nakakasama natin sa KYMC, turuan ninyo sila at impluwensyahan ninyo sila na mahalin yung simbahan na meron sila. Gaya ng kung paano ninyo minamahal yung simbahan na meron kayo. Hindi dahil makakadagdag sila sa offering or di dahil makakadagdag sila sa manpower. Gusto ko makilala tayo na may mga miyembro ng ibang simbahan na tumutulong sa atin and yet they don't stay with us. They stay with their church, helping their church. And at least ma-impluwensyahan natin sila pagdating sa pagrespeto sa sarili nilang simbahan, pagdating sa pag-ibig sa sarili nilang simbahan, pagdating sa pag-ibig sa sarili nilang leader, pagdating sa pag-ibig sa sarili nilang pastor, regardless kahit ano pang challenges meron sa kanilang mga simbahan, kahit ano pang challenges meron sa kanilang mga pamilya. Hindi ka magko-convert ng isang tao into Christianity para talikuran yung pamilya niya na nagiging cause kung bakit naging magulo yung kanyang buhay. Nagko-convert ka ng isang tao into Christianity para mag-strive siyang manatili dun sa pamilya niya kahit sa gitna ng gulo, kahit sa gitna ng hindi kaayusan, kahit sa gitna ng mga masasakit na karanasan. Diba? That's how Jesus Christ works in our lives. May mga taong darating, may mga dalang suliranin sa buhay. Yan yung mga taong darating sa KYMC, yung mga taong ini-invite ninyo minsan, yung mga taong sumasama sa atin. Tandaan ninyo, may suliranin yung mga yan sa buhay. And dahil handa kayong umibig, dahil handa kayong magmahal, hindi ninyo alam na natuturuan nyo silang ma-disciple. Nadi-disciple nyo sila through what? Through advices, through the Word of God na pwede nyo i-share sa kanila para magkaroon sila ng strength, para magkaroon sila ng renewal of their mind, renewal of their heart, restoration of kung ano mang nararanasan nilang pain sa kanilang buhay. Di ba? Kaya nga, eager ako na matuto kayong mag-disciple. Eager ako na matuto kayong mag-discern ng kung ano yung mga nararamdaman ng tao. Maamoy ninyo, mapapakiramdaman ninyo yung mga pain na dala-dala ng mga taong dumadating sa KYMC. And anytime soon, or even sa inyong mga kapatid na nandito sa KYMC, lagi ninyong maramdaman kung ano yung kailangan nila. Kahit hindi nila nararamdaman yun, kahit mukha silang masaya, kahit sa tingin nila, akala nila wala silang problema. Pero kayo, nangunguna na kayo sa pagpapayo sa kanila, nangunguna na kayo sa pag-guide sa kanila. And sooner or later, maaalala nila yung mga advice ninyo kapag dumating sila sa mga ganong
problema. So, yan yung way ng discipleship na gusto rin nating maibahagi sa mga taong dadalhin sa atin ng Diyos. Sabi ko nga, may mga taong darating, meron silang mga dalang suliranin, pero dahil sa mission and vision ng KYMC, nagiging masaya sila, nagiging kahit papano nakakaramdam sila ng paglaya, nagkakaroon sila ng pagkagalingan sa kanilang mga nararamdaman. At babalik ulit sila kung saan sila nabubuhay, kahit nakakaranas sila ng suffering doon, pero at least yung KYMC nagiging malaking tulong sa kanila. So may mga taong darating, may mga daladalang suliranin sa buhay. May mga biktima ng gulo sa pamilya, may mga biktima ng mga nasira dahil sa mga kaibigan, may mga naghihirap sa buhay, biktima ng kahirapan, biktima ng mga gulo sa loob ng simbahan, mga issues, mga doctrine, mga na-kick out, maybe ano pa man yun. Meron ding mga pinagkaitan ng lipunan na magbagong buhay. May mga maraming tao sa paligid yung pinagkaitan ng lipunan na magbagong buhay. Alam mo ba yun? Di ba? Minsan, isa't isa tayo sa mga taong ganun eh. Yung lahat ng tao, iniisip itong taong ito masama. Kaya yung taong ito, hindi niya iniisip na meron pang chance na magbago yung buhay niya. Pero alam niyo yung binibigay ni Jesus Christ. Yung sinabi ko sa inyo kanina, forgiveness. Pag nagkakaroon ng forgiveness, nagkakaroon ng chance ng repentance. Pag sinabing repentance, nagkakaroon ng chance na magbagong buhay. Madalas yung mga taong ganito, hinihintay lang nila yung may magpapatawad sa kanila. Kaya hindi sila nagbabago kasi hinihintay lang nila na may magpapatawad sa kanila. Kasi pag binatawad ka, meron ka na ulit second chance, di ba? Third chance. Or maybe as much as possible, as many chances as you can have. Dahil sa pagpatawad sa iyo na naranasan mo sa salita ng Diyos. Kaya tandaan ninyo, may mga tao na may daladalang suliranin sa buhay at kasama niyo yung mga pinagkaitan ng lipunan na magbagong buhay. Lalo na yung mga nagkakaroon ng mental problems. Hindi sila makapag-cope up sa normal na takbo ng buhay, kaya madalas silang iniiwanan ng ibang tao. Diba? Hindi nila masabayan yung takbo ng mundo. Tingin ng mga tao sa kanila, mga dumb, mga hindi ganun kagagaling, or parang mga late bloomer, mga late na parang I can't say the word. Ano mang gusto nilang sabihin sa mga tao, ano mang gusto nilang isipin sa mga taong ito. Pero alam niyo, yun yung gusto ko maging goal ng KYMC, yung mag-restore ng mga tao, yung maging gabay sa mga tao. Madalas silang iwanan ng ibang tao, pero tinatanggap ninyo sila. And thank God kasi nandyan kayo. Tinatanggap ninyo sila, binubuksan ninyo yung mga pintuan ng puso ninyo para sa kanila, kahit pa kayo man din ay may daladalang bigat sa buhay ninyo. Pero handa ninyong tiisin, handa kayong magbata, handa tayo ng anumang suffering at sakripisyo, handa kang sumunod. At ang nagpapanatili sa iyo para maging matatag ay ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo at pag-ibig ng iyong mga kapatid kay Kristo. Amen. Diba? Kahit naman din tayo, may mga dadadalang pagsubok sa buhay. Sino ba naman yung hindi mo naisipin yung pagsubok niya? Diba? Sa buhay. Bago isipin yung iba. Pero kasama ito sa ministry. We get used to suffering. We get used to sacrifice. And that is the meaning of loving one another. Wala nang ibang bagay sa mundo na mas importante kundi yung ibigin yung isa't isa. Kung saan hindi ninyo tatalikuran ang mga taong nangangailangan ng tulong, kung saan tatanggapin ninyo yung mga taong naaapi, ipanalangin ng mga may sakit, at palalayain ng mga bilanggo sa kanilang mga kasalanan. Kagaya nga sabi ko, share natin yung forgiveness na ino-offer ni Jesus Christ. Ang magtiis ng may malalim na pag-ibig sa kapwa, ang magsakripisyo na hindi naghahanap ng kapalit, ang magbukas ng tahanan para sa iba at magturo ng salita ng Diyos sa mga nawawalan ng pag-asa.
Kahit walang kabuluhan minsan yung sinasabi mo. 'Di ba? Minsan kami ni Bea or yung mga kabataan diyan, noong kayo'y nasa IGCF, pag nagsasalita ako sa inyo, may mga payo ako na parang wala namang sense, walang kabuluhan. Pero alam niyo yun, minsan may sense kapag nandun ka na sa sitwasyon. Kaya sabi ko, magturo kayo ng salita ng Diyos sa mga nawawalan ng pag-asa. Nung time na si ate mo, wala na siyang pag-asa. Sabi niya, hindi na ako mag-aaral. Ayaw ako ng teacher ko. Pinunit niya yung uniform niya, ginupit-gupit niya. Nakakaramdam siya ng matinding depression, nakakaramdam siya ng matinding anxiety, nakakaramdam siya ng matinding rejection sa kanyang buhay. And what's the next thing, di ba? Parang hopelessness. Hopelessness yung meron ka. And then, ito ako, biglang magsasabi, huwag ka na mag-aral. Sasayang ka lang ng oras dyan. Alam yan, wala namang kwenta yung sinabi ko. Pero malaki yung meaning sa kanya. Bakit? Kasi yung acceptance, yung pagtanggap, yung invitation na meron ka ulit pag-asang magbagong buhay o makakasulyap ka ng mga bagay na minsan andyan na sa heart mo eh. Minsan alam mo na ito yung maganda. Pero dahil sa panuntunan ng tao, yung sarili mong nakikita na maganda, nire-reject mo din. Kaya nawawalan ng pag-asa. Pero yun nga, sabi ko nga, magbukas ng tahanan para sa iba at magturo ng salita ng Diyos sa mga nawawalan ng pag-asa. Ang magmahalan ng may kasamang pagtanggap sa kahinaan ng bawat isa. At ihandog sa Diyos ang buong buhay, puso at kaluluwa, alang-alang sa pag-ibig niya. Alang-alang sa pag-ibig ni Kristo. Yan ang gospel, mga kapatid. Yan ang gospel, mga kabataan. Yan ang gospel, mga tinuturing namin ng atin ninyo na mga anak na rin minsan dito sa salita ng Diyos. So itong babasahin natin sa aklat ng Isaiah is kalinawan lamang sa mensahe ng salita ng Diyos. Kalinawan lamang sa mga sinabi ko na dito sa inyo na ito yung gusto kong maging bunga ng ating mga ginagawa. Gusto kong maging panuntunan ng ating mga ginagawa. Yung mga bagay na kaibig-ibig. Yung mga bagay na totoo. Yung mga bagay na merong honesty. Yung mga bagay na merong truth. Yung mga bagay na merong hope. Yung mga bagay na merong faith. Yung mga bagay na merong love. Ayaw kong dumating kayo sa point na puro intellect na lang yung meron kayo. Pwede kayo someday makapag-aral ng theology. Pwede kayo someday makapag-aral ng doctrine. Pero kung wala kayong pag-ibig, lalaki yung inyong ulo. Hindi kayo magpapahubog, tataas yung inyong pride. Ililabel ninyo yung ibang tao. Nakakatakot. Nakagaya sa mga Pariseo na hindi nakita yung pag-ibig ni Kristo. Sabi sa Isaiah 58 verse 1, sinabi ni Yahweh, sabi niya, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Diba? May pinapahayag si Yahweh sa taong ito na ihayag yung kasalanan ng bayan niya. Alam niyo ba yung kasalanan ng bayan niya is just simply not to love properly. Not to give hope to people properly. Yung hindi sila maging maibigin. Yung maging makasarili sila. Yung maging matatalino sila. Yung mga piling matuwid sila. Dahil sa mga talino, dahil sa mga kaalaman na meron sila. Hindi na nila alam paano magmahal ng tama. Sabi niya sa verse 2, sinasangguni nila ako araw-araw, tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Di ba? Binabasa natin madalas yung Word of God. Nagtatanong tayo sa Diyos kung ano yung ating gagawin, kung paano tayo mamumuhay. Pero bakit may namamasama dito may tinutukoy dito na masamang nagagawa? Dito sa nakasulat nito, kung kumilos sila'y parang matuwid. Nagtatanong sila sa Diyos, nagsumasangguni sila sa Diyos, pero kung kumilos sila'y parang matuwid. Nagpapakatuwid sila sa harapan ng tao. Papaka-perfect sila sa mga harapan ng tao. At hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng
kanilang Diyos. Yun, kumikilos sila. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Kunwari, piniperfect nila yung mga panuntunan ng Diyos. Kaya sabi ko kanina, kung mainis ka sa kapatid mo, mainis ka. Kung magagalit ka sa kapatid mo, magalit ka. Pero kung wag mo nga hayaan na hindi mo siya mamahalin. Wag mo nga hayaan na hindi mo siya iibigin. Wag mo nga hayaan na hindi ka rin magpatawad, di ba? Pero yung magpipretend ka na hindi ka galit. Magpipretend ka na hindi ka na perfect ka, ganito ka, ganyan ka. Hindi kinalulugdan ng Diyos. Pinapakita nila na hindi sila sumusubay sa mga tuntuning ibinibigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila ay maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Ano ba yung pag-aayuno? Ito yung fasting. Ito yung parang sinasacrifice mo yung day, nung time ng Sabat, nag-aayuno yung mga tao. Ibig sabihin, hindi sila nagtatrabaho ng kahit anong ibang bagay. Hindi sila gumagawa ng mga bagay na pinagtatrabahuhan nila. Wala silang ibang ginagawa. Sasacrifice sila that day ng mga bagay na dapat sana pwede nilang gawin pero hindi nila ginagawa. Nag-aayuno sila na even kumain, hindi nila ginagawa. Nagpa-fasting sila. Nananalangin sila buong araw. Minsan, sa labas ng templo pa sila manalangin para makita ng mga tao kung gaano sila ka-devoted. Kaya sabi pa nila, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Yung mga tao na dumadaan sa daan, na nakikita kami, nag-aayuno kami araw-araw. Sabi ng mga Pariseo, yung mga dumadaan sa market, nagpapakita kami sa kanila, ina-approve nila yung pag-aayuno namin. Kitang-kita nila kung paano kami ka-devoted mag-ayuno, kung paano kami kagaling mag-ayuno, kung paano kami kagaling mag-pray. Ang haba ng prayer namin, 2 hours, 3 hours, kahit whole day pa yan, magpe-pray ako, sabi sa isip ng mga Pariseo. Pero sabi nila sa Diyos, and yet, yung mga tao, pinapansin sila, pero yung Diyos, hindi sila pinapansin. Ang sabi niya, bakit hindi mo pinapansin ang aming pag-ayuno? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Ang sabi ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. See, laging nakapokus out from nowhere si Lord, sabi niya, lagi ninyong inaapi ang mga manggagawa. Out from nowhere. Sa pag-aayuno, biglang ang dahilan kung bakit hindi sila pinapakinggan ni Lord is lagi nilang inaapi yung mga manggagawa. Ibig sabihin, laging main reason ni Lord is yung ibigin nila yung mga tao. Matuto silang umibig. Yun ang totoong pag-aayuno. Diba? Ano ba yung pag-aayuno? Sinabi ko kanina, fasting, pagtitiis. Nagtitiis ka, nagsasakripisyo ka ng mga bagay. Kung sa prayer, ang fasting, yung pagkain, nagtitiis kang hindi kumain para makapag-pray ka. Sa pag-aayuno naman, ang fina-fasting natin dito sa ating buhay, pag umiibig tayo ng ating mga kapatid, sinasakripisyo mo yung bagay na meron ka. Inilalaan mo yung bagay na meron ka para sa iba. Nag-aayuno ka ng tapat. Sabi niya, patuloy ninyong inaapi ang mga nagpapagal, patuloy ninyong pinagkakaitan ng mga palalo. At lahat ng pinagpapagalan ninyo ay dahil sa inyong mga kasakiman. Kumbaga itong mga Pariseo, sa habang nag-aayuno, sabi niya, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Lahat kasi ng mga ginagawa nila is puro lang din naman sa kanilang pansariling kasakiman. Puro lang sa pagkakait ng pagpapatawad, pagkakait ng pag-ibig, pagkakait ng tulong sa kanilang mga kapatid. Tapos mag-aayuno sila. Tapos magpa-fasting ka. Tapos magpe-pray ka sa harap ng maraming tao. 2 hours, 3 hours.
Papakita mo sa tao kung gaano ka perfect. O kung mayaman ka man, papakita mo sa tao kung gaano ka ganda yung anong bagay na meron ka. Regardless kahit nakakagawa ka ng mali, regardless kahit ang dami mong kadilimang ginagawa sa buhay mo, minsan kapag yung tao sobrang yaman, matuwid pa rin siya. Akala niya sa sarili niya, matuwid yung kanyang ginagawa. Hindi siya inuhusgahan basta-basta ng mga tao. At ang taas pa ng pagtingin niya sa kanyang sarili. Sabi ng Diyos sa verse 4, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo tunay na iniibig ang isa't isa, hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ng inyong mga dalangin. So, ang pagkakayuno ay pagpapakumbaba kay Yahweh. Yan ang pag-aayuno. Nag-aayuno ka para kay Yahweh. Nag-aayuno ka kasi nagpapakumbaba ka sa harapan ni Yahweh. At paano magpakumbaba sa harapan ni Yahweh? Di ba? Ano yung sinabi ni Jesus Christ? Paano magpakumbaba sa harapan ni Yahweh? Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Nang kumatok ako, hindi niyo ako pinagbuksan. Nang nauuhaw ako, hindi niyo ako pinainom. Nang nagugutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nung nasa kulungan ako, hindi niyo ako binisita. Yan ang tamang pag-aayuno. Yan ang tamang pagpapakumbaba sa harapan ni Yahweh. Pag-aayuno, sabi ko nga kanina, fasting. Sacrificing something for yourself. Di ba? Yung tunay na pag-aayuno, yung meron kang sinasakripisyo na mahagay sa buhay mo para sa iba. Yan ang gustong makita ng Diyos na pag-aayuno. Pagpapakumbaba kay Yahweh. Nagpa-fasting ka sa masasarap na pagkain, nagpa-fasting ka sa sobrang comfort sa buhay, sa Facebook, sa social media, nagpa-fasting ka sa bisyo mo, iniiwasan mo yung kasamaan, nagtitiis ka upang magpakumbaba ng sarili sa harapan ni Yahweh at nagagawa mo yan dahil may tinitiis ka, hindi para sa sarili mong kapakanan, kundi sa kapakanan ng iba. Diba sabi niya doon sa verse 3, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. Kaya nga mga kapatid, yung sinasabi ko kanina about sa atin sa KYMC, ito yung gusto kong patuloy ninyong magawin sa puso. At alam ko na meron pang mga challenges na darating sa atin, sa isa't isa, at mga challenges na darating sa ating buhay. Patuloy tayo. Pero ang mga Pariseo, ang hangad nila ay yung approval at simpatsya ng tao. Mga pakitang tao lang na pagpapakumbaba. Mga pakitang tao lang na pag-aayuno. Sabi ni Yahweh sa verse 5, ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Sabi niya. Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? Sobrang yuko mo na. Di ba? Pinapakita mo ba sa Diyos yun o pinapakita mo sa tao yun? Kaya mong lumuhod mula sa pintuan hanggang doon sa altar ng simbahan. Naglakad ka ng nakaluhod. Pero what is in your heart? Di ba? What is in your heart? Doesn't matter kung ano pa yan. Pero ang importante yung nasa heart mo. What is in your heart? About pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos is yung pag-ibig sa iyong kapwa. Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Yan ang sabi ni Yahweh, hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong inihipan ng hangin o mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo diyan? Isang araw na nakakalugod kay Yahweh. Nakakalugod naman sa Diyos na makita niya na ganyan lang yung mga tao. Kaya mga kapatid, dito yung sinasabi ko na minsan, based on knowledge, based on traditions, based on culture, nagkakaroon tayo ng mga maling gawain sa loob ng simbahan. Na minsan nakala natin na tama pa yung ginagawa natin, pero hindi natin alam, sinasakal natin yung pag-ibig ng Diyos. Pinipigilan natin yung pag-ibig ng Diyos na mangyari sa loob ng simbahan. Nandyan yung judgment,
Andyan yung condemnation, andyan yung punishment. Kasi ito yung nakasulat eh. Diba? Pag nakita mo yung kapatid mo na imperfect, babasaan mo kaagad siya ng Bible. At pag binasaan mo siya ng Bible, hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil gusto mo siyang hatulan, kundi dahil gusto mo siyang makondem. Sa panahon ngayon, lalo na sa dinami-rami ng denomination sa mundo, pag hindi ka member ng isang denomination, ang dali kang husgahan ng ibang tao. Let's say, kahapon ka lang naging Christians dito sa church na to, ito yung testimony mo about kay Jesus Christ, tapos pumunta ka dun sa isa pang simbahan, tinanong doon sa simbahan na yun, ano yung denomination, kung saan ka na-convert, sinabi mo dito, ganyan. May label ka na kaagad. Hindi nila papakinggan yung pag-ibig ng Diyos na nangyari sa iyo kaya ka na-convert. Ang titignan nila yung denomination na nag-indoctrinate sa iyo. Sayang naman, di ba? Sayang yung pag-ibig madalas na ipinapamalas ng Diyos sa ating mga kapatid na Kristiyano. Oh, totoo. May mga kasinungalingan kumalat sa mundo. May mga maling doctrine, may mga maling teaching na kumalat sa mundo. Pero huwag nating isasaka yung pag-ibig. Ang tinitignan natin dito yung puso ng tao. Hindi natin tinitignan kung anong label meron sila, kung anong tatak meron sila. Dinadala natin sila sa malinaw na pag-ibig ng Diyos. Yun ang tamang doctrine. Na lagi kong inuulit, ano yung doctrine na sinamarize ni Jesus Christ? Sinamarize niya yung Old Testament at saka New Testament into 2 words, into 2 sentences. Love the Lord your God and love your neighbor as yourself. And that is the whole message of the New Testament. And that is the whole message of the Old Testament. And that's the whole message of the law. And that's the whole message of grace. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. It's not about dividing denomination. Or it's not about unaccepting people dahil lang meron silang ganitong beliefs. Okay lang, pero doesn't matter kung ano yung dala-dala nila. What matters is kung ano yung pag-ibig na dala-dala nila at naranasan nila kay Kristo. Minsan, kahit tayo mismo, may encounter natin na sila mismo magko-condemn. Pero tandaan natin yung pag-ibig ni Kristo yung mas importante. Marami nang naging bulag sa ganung klaseng pananaw ng buhay, lalo na sa knowledge at intellect. Marami nang naging bulag, marami nang hindi nakakita ng pag-ibig. Gaya nitong mga binabanggit dito, na naging tradisyon na lang sa kanila, naging self-righteous sa kanila yung kanilang mga nalalaman at natutunan. Pero yung pag-ibig hindi nila totally na-apply. Pag nasasagasaan yung doktrina mo, nasasagasaan yung theology mo, nako-correct ka, minsan hindi na yung theology or yung intellect yung pinag-uusapan, kundi yung pride at yung ego. Anyway, sabi dito sa verse 6, ganito ang pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo, sabi ni Yahweh. Palayain ninyo ang mga di makatarungang pinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Kanina nakarinig ko sa prayer meeting ninyo kagabi. Baliin yung mga pamatok. Pag sinabing pamatok sa English, yoke. Yoke, yung nandun sa leeg ng kalabaw. Yung pasan-pasan niya. Kapag daladala niya yung gareta. Yung meron siyang yoke na pasan-pasan sa kanyang leeg. Alam niyo, lahat ng tao may yoke na pasan-pasan. Hindi yan matatanggal ng knowledge. Hindi yan matatanggal ng kung ano mang knowledge lang sa Bible na parang puro laman lang ng pride and ego ng tao, kaya niya binabanggit sa iba. Ang makakapagtanggal niyan yung pag-ibig. Ang makakapagtanggal niyan yung willing magpasan ng yoke na yun. Kasama yung taong yun. Willing pasanin yung yoke na pinapasan niya para unti-unting matanggal sa kanya. At ang ilalagay mong yoke, yung yoke ni Kristo na mas magaan. Yung yoke ni Kristo na mas madali. Yung yoke ni Kristo na siya ang nagbubuhat.
Dahil maraming tao yung alipin ng dyablo. Sabi niya, at babaliin ang mga pamatok ng mga alipin. Alipin ng alin? Dyablo. Babaliin yung mga yoke ng mga pamatok ng mga alipin. Yoke ng dyablo sa kanilang leeg. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin, sabi sa verse 7. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Yan ang tinuturo ng Biblia pagdating sa gospel, pagdating sa pag-ibig. Kung magkagayon sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan, pati yung health mo. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuting inyong gawa at sa inyong hulihan ay ipapatnubayan kayo ng kalwalatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong mga dalangin. Di ba? Pag ginagawa ninyo ng tapat, pag ginagawa natin ng tapat, yung kung ano yung kalooban ng Diyos, doon pa lang natin talagang mararanasan na yung araw-araw, yung oras-oras na dalangin natin kay Yahweh is tinidinig niya. Sabi niya, sa araw na yun, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Di ba napakasarap? End time na humingi ka ng tulong kay Yahweh, parang may bulong sa tenga mo na nagsasabi, naririto ako. Bakit mo na nalaman na naririto si Yahweh? Kasi alam mo, ginagawa mo yung gusto niyang gawin. Kasi alam mo, ginawa mo rin yun sa iba. Kasi alam mo, tumulong ka rin sa iba. Kasi alam mo, umiibig ka rin sa iba. Kasi alam mo, marami kang sinakripisyo sa buhay mo, alang-alang sa pag-ibig ni Yahweh. Alang-alang sa pagpapakalat ng pag-ibig ng Diyos dito sa mundo. At yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi na nais gawin ng kaaway sa iyo, alam mo na kapag si Yahweh, kay Yahweh ka lumapit, tiringgin niya kaagad yung panalangin mo. Parang laging may bumubulong sa iyo na naririto ako. Sige anak, nakikita ko yung mga ginagawa mo. Nakikita ko yung mga bunga ng pag-ibig na meron ka dyan sa puso mo. Sa naranasan mong pagliligtas, sa naranasan mong salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy mo sa pagtitiis, sa pagpapatuloy mo sa pagpapatawad, kapag nananalangin ka kay Yahweh, lagi niya sinasabi, naririto ako. Iniban ikaw mismo, sinasabi mo na kay Lord, Lord, unahin mo yung iba. Lord, pinapanalangin ko yung iba. Okay lang ako. Okay lang ako, Lord. Sila na lang muna. Sila kailangan nila to. Oh, alam ko kailangan ko yan, pero handa akong magtiis. Pero alam mo yun, dahil dyan sa gantong klaseng pag-ibig, maintindihan mo na may bumubulong sa isip mo, o binubulungan ka ng Diyos, o sumasagot ang Diyos sa'yo sa tuwing nananalangin ka na, naririto ako. Lagi lang akong nariyan. Pero kung hindi mo ginagawa yan, kung lagi ka makasarili, kung intellect lang yung meron ka pagdating sa gospel, feeling mo righteous ka, feeling mo matuwid ka, wala ka namang ginagawang pagpapakumbaba, nangaalipin ka pa ng mga tao, nananakit ka pa ng mga tao, nagsisinungaling ka sa sarili mo, pinagtatakpan yung mga mali mo sa pagsisinungaling, nangaapi ka, nanlalamang ka ng iyong kapwa, pero akala mo may relationship ka kay Lord, sa tuwing mananalangin ka, wala kang marinig na response sa Diyos. Hindi mo marinig na nararito siya. Pero sa mga taong tunay na sumasampalataya, sa mga taong tunay na gumagawa ng kanyang kalooban, lagi niyong narinig yung salitang yan, naririto ako. Wala nang bagay sa mundo na mas mahalaga kundi marinig yung salita na ito kay Yahweh. Naririto ako. Kapag itinakwil ninyo, sabi niya, sa araw na iyon, sabi sa verse 9, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Sabi niya, bakit? Kapag itinakwil ninyo ang alin? Ang pang-aapi. Kapag itinakwil ninyo ang alin? Maling pagbibintang. Pag tinakwil ninyo ang alin? Pagsisinungaling. Alam niyo, madalas marami tayong nagagawang mali sa buhay pero ibinibintang natin sa iba. Lalo na sa mga
kabataan pa lamang, kapag meron kang pagkukulang sa buhay mo, meron kang mga maling ginagawa, napapahamak, naliligaw ka ng landas sa buhay mo, ibibintang mo sa iba. Ibintang mo sa magulang mo, nagkulang sila. Ibintang mo sa mga kapatid mo, nagkulang sila. Ibintang mo sa teacher mo, nagkulang. Kapag lagi kang nagbibintang, walang magbabago sa buhay mo. Kapag lagi kang nagbibintang, hindi mo tinatanggap yung consequences ng mga bagay na mali mong ginagawa. Kung may mali kang nagawa at tanggap mo yung mga consequences nun at willing kang mag-suffer dun sa mga consequences nun, mas matututo ka. Pero yung ibintang mo yun sa iba at iba yung mag-i-struggle ng consequences na dapat ikaw yung nagsasuffer, sila yung matututo. Kaya alam niyo, maraming tao yung natuto sa buhay. Hindi dahil marami silang maling nagawa. Maraming tao yung natuto sa buhay kung dahil tinitake nila yung consequences na dapat nararanasan ng iba. Nagiging comfort sila sa iba. Bakit? Kasi yung ibang tao, bintang ng bintang. Yung ibang tao, puro maling pangbibintang sa kanila. Nagmo-move on sila, nag-get over sila, kahit hindi nila mali, kahit hindi nila yung fault, hindi sila yung may kasalanan, tinitake nila yung consequences. And dahil doon, lalo silang nagmamature. Dahil doon, lalo silang nag-grow. Pero ugaliin mo na ibintang sa iba yung consequences ng mga ginagawa mo. Hindi ka mag-grow. Lagi ka lang kung saan ka, doon ka. Hindi ka aalis sa pwesto mo. Hindi ka mag-grow. Hindi ka aalisin ng Diyos sa suliranin na pinagdadaanan mo. At araw-araw ka lang din nandyan. Kahit maglasing ka pa, mag-drugs ka pa, anumang addiction yung ipalit mo dyan para ma-comfort ka, babalik at babalik sa'yo. Yung nararanasan mong pagsubok. Hanggat hindi mo tinatanggap, hanggat binibintang mo sa iba, hanggat nagsisinungaling ka sa sarili mo. Kaya minsan, sabi niya pa nga, kung itatakwil ninyo ang pang-aapi, tayong maging mataas, di ba? Huwag tayong maging mapang-api sa iba. Sapagkat yung pinagdadaanan nilang pagsubok, baka sa atin pala dapat yung dumaan. Tinitake lang nila para sa atin. Pero minsan, yung mga ganyang tao, yung mga ganyang sitwasyon sa mundo, sila pa yung inaapi. Yung taong pinaglalaanan nila ng sakripisyo sa buhay, yun pa yung pinaka-persecutor ng buhay nila. Pero pag nawala yung mga taong yun, makikita mo kung paano babagsak yung buhay ng mga taong akala nila nakapundasyon sila sa tama. Di nila alam, nakasabit lang sila sa pundasyon ng iba. Masakit, kapatid, pero this is a message of repentance. This is a message of chances. This is a message of forgiveness. Forgive yourself, repent, overcome your suffering, take on your suffering, and true happiness will come into your life. Embrace mo yung suffering na pagdadaanan mo, true happiness will come into your life. Akala ng iba, tatakasan ko yung suffering na mararanasan ko at para maging masaya ako, hindi ka magiging masaya. Temporary lang yan. You cannot escape your suffering to have happiness. True happiness comes with dealing with all this suffering and moving on into it. Realizing it. Overcoming it. At matuwa ka, di ba? Kapag may pananampalataya ka kay Kristo. Kapag hindi mo kaya yung suffering na pinagdadaanan mo, siya yung huhugot sa'yo mula doon. Siya yung magtatanggal sa'yo mula doon. It is much better than escaping it. Diba? Pero kapag tinatakasan mo yung suffering mo, hindi ka tatanggalin ni Kristo dyan. Sabi sa verse 10, kapag ang nagugutom ay kusang loob na ninyong pakakainin at tutulungan ng mahihirap. Sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sakatanghaliang tapat. Diba? Yun yung message ni Lord sa gospel ng Jesus Christ. Yun yung message ng buong doctrine ng Bible. Kapag ang nagugutom ay kusang loob na ninyong pakakainin. Ibig sabihin, within your heart, you already know how to love, how to spread the love of God into the world.
Not just some knowledge, but engaging yourself dito sa mundo. Ini-engage mo dinidil mo yung sarili mo dito sa mundo para magmahal ng ibang tao, para magmahal ng iyong kapwa. Nagiging minsan ang tawag ko dito, basurahan eh. Nagiging empty ka na basurahan kasi yung ibang tao maraming dalang basura sa buhay nila. Punong-puno sila ng basura pero ikaw, you are an empty trash can na nagko-collect ng basura ng iba para naman maginhawaan sila. Kasi yung basurahan mo, hindi napupuno kailanman. Bakit? Kasi ini-empty ni Lord yung basurang meron ka. Kaya ikaw willing kang sumalo ng nararanasan ng iba, willing kang umibig para magsakripisyo para sa iba. Kasi wala ka mang mga bagay na meron ka. Hindi man ganun kaginhawa yung buhay mo. At least empty ka sa mga basura ng sanlibutan. Na gaya ng ibang tao, na hindi gaya ng ibang tao. Punong-puno ng basura yung kanilang buhay. Na ipinapamana nila sa kanilang mga anak. Yung mga anak nila ipapamana sa kanilang mga henerasyon din. Hanggang sa magpatong-patong yung mga basura na kanilang nararanasan. Hindi ba sobrang dali lang maintindihan kung bakit maraming pamilya, maraming anak yung nagsasuffer dito sa mundo? Kasi yung mga kanilang magulang may kanya-kanyang mga basurang dala-dala na bini-invest sa kanilang mga anak. Dahilan kaya nawawasak yung buhay ng kanilang mga anak. Punong-puno ng basura. Punong-puno ng hatred. Punong-puno ng revenge. Kaya sabi niya, kapag ang nagugutom ay kusang loob na ninyong pakakainin at tutulungan ng mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapangyalawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Isang batis na hindi natutuyo. Hardin na binubukalan ng masaganang tubig. Ibig sabihin, hindi ka na mauuhaw. Gaya nung sinabi ni Jesus Christ dun sa aklat ng Juan, yung John 4:13-14, sumagot si Jesus, sabi niya, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y hindi mauling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa verse 12, muli ninyong itatayo ang kutang gumuho. Yan ang mga role natin. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Ang tinutukoy na gumuho dito, mga kapatid, mga taong gumuho na yung pag-asa sa sarili. Mga nawasak ang buhay, nawasak yung pamilya. Magiging tagapagtayo kayo ng mga pamilyang nawasak. Magiging tagapagtayo kayo ng buhay ng mga gumuho. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung nararamdaman ninyo yan sa isa't isa, lagi ninyong itatayo yung bawat isa. At kung mararamdaman ninyo yan sa mga taong dinadala ng Diyos sa simbahan natin, itatayo nyo din sila. Kaya maging malakas yung mga pakiramdam. Huwag tayong maging selfish. Huwag tayong maging makasarili para sarili lang nating kapakanan. Maging mapakiramdam tayo kung paano natin itatayo yung buhay ng iba dahil itinayo tayo ng Diyos. Makikilala kayo bilang mga tagapag-disciple kay Kristo, tutulungan at tuturuan ninyong bumangon muli yung mga tao. Kaya lagi namin kayong pinaalalahanan na maging handa, laging maging bukas ang puso sa iba para maramdaman ninyo yung pangangailangan ng mga tao. Napapansin ninyo yung kanilang mga pagkapighatian at hindi yung kanilang mga kapintasan at imperfection. Diba? Darating sila pero hindi yung imperfection. Daming imperfection na makikita ninyo. May mental problem, merong mataas ang pride, merong magsasalita dyan, may yabang ka agad, di ba?
Tataas ka agad ng sarili, piniplex ka agad yung meron siya. Huwag kayong mahinggit. Baka naman gawin nyo pa pag makipagtaasan pa kayo. Pero ikaw, nakakristyano, nakikita mo kung paano guho yung buhay niya. Kung paano yung buhay niya nakapundasyon sa mali. Na alam mo balang araw guguho. Alam mo balang araw sasaluhin mo siya. Alam mo balang araw may chance na kapag na-realize niya na may mali, nandun ka na, nakaabang ka na kagad. Alam mo dahil sa salita ng Diyos, nararamdaman mo kung ano yung guguho sa taong ito. Hindi mo yun pinapanalangin na mangyari sa buhay niya. Pero alam mo na may mali sa pundasyon niya. Alam mo kung bakit sarado yung heart niya sa salita ng Diyos. Kasi yung buhay niya nakapundasyon sa mga bagay na walang kabuluhan sa mundo. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga kapatid, yung araw ng pamamahinga is gaya nga lang din ng araw ng pag-aayuno. Yung tunay na pamamahinga is hindi yung pamamahinga dahil lang Sunday o hindi dahil ito yung Sabat na tinuturo dito sa Old Testament. Ang tunay na araw yung napamamahinga is ang pagpapalaya. Nakita nyo ba yung pinagaling ni Jesus Christ na kuba doon sa templo? Pinagaling niya sa araw ng pamamahinga. Pero nakita ng mga Pariseo, anong sabi nila? Bakit ka nagpapagaling sa araw ng pamamahinga? Bakit ito bang tao to? Sabi sa isip ni Jesus Christ, ito bang taong to? Hindi nyo ba bibigyan ng kapahingahan? Ilang taon siyang ginapos ni Satanas. Yung inyong mga baka, kinakalagan ninyo yung tali sa araw ng pamamahinga para makakain sila. Itong taong to, ilang taong ginapos ni Satanas yung kanyang buhay. Hindi ba siya karapat dapat kalagan sa araw ng pamamahinga? Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, ang tunay na pamamahinga is yung kapahingahan sa kapighatian ng buhay. Ang tunay na pamamahinga ay yung pagbibigay kapahingahan sa mga taong namimigati sa buhay. Pagbibigay ng kapahingahan sa mga suliranin na daladala nila sa buhay. Paano? Kapag kasama ka nilang, willing kang pumasan dun sa mga pasan-pasan nila. Willing kang tumanggap dun sa mga imperfections nila. Willing kang magsakripisyo para sa kanila. Yun ang tunay na pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga ay araw ng hindi pagtataas ng sarili. Araw ng hindi ito yung parang worship leader ka, pamamahinga, tataas mo yung sarili mo kasi parang ikaw yung pastor, ito yung pipreach mo, tataas mo yung sarili mo kasi magaling ka sa ganitong bagay. Ang araw ng araw ng hindi pagpapagal para mabuhay, yan ang araw ng pamamahinga. Araw ng pagsuko sa Diyos ng lahat, suko nyo na. Diba? Yan sinasabi mo sa tao, suko nyo na. Pasensya na kayo mga kapatid ko, napahaba yung topic natin. Pero I'm hoping na until now nakikinig kayo. Ito ang araw ng pagpapalaya sa mga may mabibigat na pasanin. Araw ng pagtitiwala ng lahat sa Diyos, pamamahinga sa anumang bagay na walang kabuluhan sa mundo na pinagkakaabalahan ng mga tao. Pamamahinga sa pag-ibig ng Diyos at pag-aabot nito sa iba. Pamamahinga sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Maranasan ng mga tao yung pag-ibig ng Diyos para magkaroon sila ng kapahingahan. Yan ang tunay na araw ng pamamahinga. This is not an issue about Sunday service or Saturday service gagaya ng mga sa Sabadista, which is doing a Sabbath. No, ang tunay na araw na pamamahinga, yung kalagan mo yung tali ng kapwa mo na bihag ng dyablo. Kahit ilang araw pa ng pamamahinga yung ating gawin, kung wala tayong mga taong kinakalagan, wala tayong mga taong tinutulungan na makalaya dun sa gapos ng buhay nila. Anong sense nung pagsunod sa kautusan? Anong sense nung sinasabi natin na sinusunod natin yung Biblia? No, hindi natin sinusunod ng Biblia. Ang tunay na pamamahinga is yung pagbibigay pagkalag sa mga taong nagsasuffer dito sa mundo.
sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagpapatawad ni Jesus Christ na nagbibigay ng second chance. Magpalaya, magbagong buhay, mag-repent ng pag-ibig, ng malalim na pag-ibig ni Kristo. Sa verse 14, kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Sabi niya, tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing binigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Sinasabi niya ito sa mga Israelita at sinasabi niya rin ito sa atin. Mangyari ito sapagkat akong si Yahweh, sabi ni Yahweh, ang nagsabi nito. Mangyayari ang lahat ng ito, sabi ni Yahweh. Mangyayari ang lahat ng ito. Yan ang gusto kong mangyari, sabi ni Yahweh. Yan ang dapat mangyari, sabi ni Yahweh. Hindi yung ibang bagay ang mangyayari. Yan ang mangyayari, sabi ni Yahweh. Sapagkat akong si Yahweh, ang nagsabi nito. Kaya mga kapatid, yan yung ating mensahe ngayong araw na ito ng bagong taon o sa papalapit na araw ng bagong taon. Nawa, yung 2025 is lalo pa maging fruitful. Ano man yung nais ipagawa sa atin ng Diyos sa sa year ng 2025, I'm praying na makita natin kung ano yung kalooban niya. I'm praying na makita natin kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. Alam ko malapit na yung wakas ng panahon. Maraming pwedeng mangyari dito sa mundo. Maraming sitwasyon na naman yung pwedeng maulit or mas malalang sitwasyon yung pwedeng maganap. Pero mga kapatid, sana lagi tayong maging handa na gawin yung pag-ibig, yung kaibig-ibig, yung nais paggawa ng Diyos na ibigin yung ating mga kapwa. Pamalas yung pag-ibig niya dito sa sanlibutan, sa iba't ibang paraan at sa kahit anumang sitwasyon ng mundo. Hindi dahil sa tradisyon ng simbahan o kultura ng simbahan o doctrine o knowledge ng simbahan, kundi manatili, manaig yung pag-ibig sa loob ng simbahan at sa mga taong dadalhin ng Diyos sa atin. Let us pray. Ama namin sa langit, muli salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat po sa iyong mensahe, Ama. Nawa marami kaming natutunan. Nawa marami kaming tumanim sa aming puso, Ama. And kung kulang man, Panginoon, ay handa pa rin kaming makinig ng iyong salita, Panginoon, upang patuloy na mabago yung aming buhay, upang patuloy na mahulma pa, Panginoon, yung aming buhay. At sa darating na panibagong taon, Ama, nawa salubungin namin ito sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Hindi ka namin makalimutan sa mga selebrasyon, hindi ka namin makalimutan sa mga entertainment na meron dito sa mundo, kundi maalala namin, Panginoon, sa pagpasok nitong bagong taon. Napapasukin namin, Panginoon, ang panibagong pagsubok upang ibigin yung isa't isa, upang manatili para sa isa't isa, at upang ibigin yung mga taong dadalhin mo sa amin, Panginoon, sa ngalan ng pag-ibig ni Kristo sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, at napatnubay ng banal na Espiritu na siyang umuhubog sa amin. Salamat, Ama, ito ang aming dalangin, ikaw lang ang aming pinupurihan, niluluwalhati at itinataas sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So maraming salamat, mga kapatid. Pasensya na kung napahaba yung preaching natin ngayon. And hopefully, nakapakinig kayo ng mabuti. Maraming salamat. God will bless you and keep you and always look unto you sa inyong mga buhay. Thank you, Lord, and glory to God. In Jesus' name.